Hi guys, Joseph Lagman aka Munggi Vlog and welcome po sa YouTube channel ko. For today's vlog, meron tayong interview. Nandito po siya, isa pong SLPA kung saan ay inaalok niyo po at sinashowcase ang products ng Person with Disability Affairs SLPA dito sa Florida, Plaridel, Bulacan po sila, Barangay Tabang. Yes. Kakausapin po natin ang store owner. Yan po siya. Ito po yung mga products. Ayan sila, madam. Ayan, okay. Ito yung mga products sila, okay. Sila po yung ating interview. Tara po at kausapin natin sila. For today's vlog, at nandito yung kanilang cell number, 0916-111-7535. Yan. Pwede rin kayo umorder, tas dyan, GCash daw ang pwede magbayad. Ito po yun sa kanila, Person with Disabilities, with Disability Affairs SLPA. Dito po yan sa Barangay Tabang, Plaridel, Bulacan. Okay? Well, for today's vlog po, magpakilala po sana yung mga produkto nila at anong SLPA sila. Yes, kami po ay SLPA po ng Plaridel, Bulacan. Okay, malaki po ang naitulong sa amin ng DSWD. Actually, meron po ako ditong katunayan na nag-start po kami. Yan, nandito po kami sa magazine. Wow, na-feature pa kayo. Yes. Magazine po ng Paralaya po, DSWD, Sibol. Sibol, okay. Opo, yan. So, yan po kami. Nag-start po kami talaga niyan. Ito pong negosyo po namin ito, nag-start po kami sa 200 pesos ang aming puhunan. Wow. Yes po. 200 pesos lang po talaga ang puhunan namin dito. And nagsimula po kami dito sa ating Crispy Mickey. Ayan po. Ano nga po sir, yung yes. negosyo nila? Yes po, ang Crispy Mickey po natin. Ayan, dito po kami nag-start. Ayan. Ito po yung noodles. Opo, noodles po siya na actually all-purpose po siya, all-purpose flour. Yan po, tapos pinrocess po namin siya. So hindi po ito yung Mickey na nabibili natin sa mga palengke, kundi ito po ay sarili na namin gawa. Okay po. Sa process na namin siya. So dito kami nag-start. So kaya na kami sa magazine, na-feature kami, then na-feature din kami sa ABS-CBN. Wow. Through anong tawag sa ABS-CBN din? Sa Pi Channel. Magkasama po, partners in crime. Yes. Apo. Partners in crime po kami dyan. Ang matanong ko lang, sige po. Ano yung pinanggalingan ng pagninegosyo niyo dito? Paano niyo naisip na magnegosyo? Opo. Actually, nag-start po kami nito. Dati po kami mga radio announcer sa radyo, sa Bulacan. Sa Bulacan? Opo. Ayan. So, after po nung kami po ay announcer sa radio for how many years, so napag-isipan po namin na mag-put up ng sarili naming negosyo. At yung negosyo po ito ay hindi po ganun kadali na talagang mag-start ng isang negosyo dahil napakarami po talagang up and downs po na nangyari. Kailan po kayo nag-start, sir? Actually, ang business po namin na to ay nag-start po kami 2010 pa. 2010 pa? Apo. So, sa 20... How many years? So, mga 2 dekada na rin po ito. Yes. Apo. Tapos po, doon sa 2 dekada po na yon, baka po matanong nila kung paano kami nag-start, paano kami nakilala ng DSWD. Ayan. So, nung po kasi mga time na yon, nag-start na kami 2010, hindi po talaga ganun kadali yung aming mga pinagdaanan. Napakarami po talaga namin pinagdaanan dito. So, ups and downs kami. Then, after nun, lumapit po kami sa munisipyo namin through DSWD. So, after po nun, nabigyan po kami ng kapital na 10,000. Then, after po nun, doon sa 10,000 na yun, doon na po nag-start yung aming business. Association or single? Ano lang po talaga kami, sole proprietor lang po talaga. So single lang po talaga kami. Wala po kaming ibang sariling negosyo, sariling so. Pero may-represent po kayo person with disability. Yes po, kasi yun nga po, kaya po kami nabigyan po ng assistance ng aming DSWD through municipality na isama po kami doon sa mga disability So kasi nabibigyan po sila ng worth na 10,000. So nakasama po kami that time. Dahil nagkulang po talaga sila. Naisabay po kami. So after po nung naisabay kami, ayan.
paano po yun kung sakali? Ano po yung mga benepisyo ng pagninegosyo ng mga produktong ginagawa niyo sa... Actually, ngayon talagang processor po kami, no? Hindi po kami yung talagang basta bili lang po naman. Apo, hindi pa kami basta maangkat. Kami po talaga yung mga manufacturer. So, nag-start po kami talaga sa kukunti lang. Then, after po, nung nagkaroon na kami ng ano. Sa 200 pesos na inumpisa niyo, po ba? 200 pesos lang po talaga. Gaano kalaki yung balik no, yung return? Actually, meron po tayong tinatawag na ano parang sa ganito po kasi sabihin natin, aminin natin for transparency. Talagang ano po siya, tubong lugaw siya, tawagin mga ganun ng ano dyan no? Sa ngayon po, ano na napundar nila sa pagninegosyo? Nakabili na po kami ng sasakyan, nagkaroon po kami ng, ngayon po talagang under process po kami ng for FDA. So hindi lang po yon kasi marami po tayong tinutulungan ding mga cancer patients. Nag-return na kayo, no? Actually, may mga kamag-anak po ako ng mga cancer patients na talagang pinagagamot namin. Then after po nun, yearly, may mga bumababa rin po mga ITAS, no, doon sa aming lugar, sa Bulacan. Lahat po yun, taon-taon, talagang binibigyan namin lahat yan. Maaari niyo po bang-introduce yung product para sa ating audience? Yes po. Actually, Inupisahan nyo... Apo. So, ganun nga, gaya nga po nung nabanggit ko kanina, so, nag-start po kami sa Crispy Mickey. Ngayon, ito po nagkaroon po ng iba't ibang mga flavors. Ayan, so meron tayong plain, meron po tayong chili flavor, spicy, may sour cream and onion tayo, meron din tayong mga salted eggs, at marami pa pong mga iba't ibang mga flavors yan. So, maliban po dyan, dahil tayo po ay manufacturer na, nagkaroon din po tayo, sumunod po dyan ay itong sukong pinagpala. So, yan. Pinagpala, suka. Yes, suka po yan. Yan, sir? Lehans na sukang pinagpala. Ito pong suka na to ay sa paumbong po. Sukang paumbong. Yung pong sasa. Buko? Culture. Yung pong sasa. Hindi po ba yun? Yun po yan. Sa paumbong po talaga, pag sinabi mong suka, talagang pag sukang paumbong, kilalang kilala yan sa sukang maasim talaga. So, ito po, sukang pinagpala is, ayan, nakikilala na rin siya. Napakasarap po nito dahil sa iba't ibang mga pwedeng isaw-saw kaya pinagpala talaga. Ayan. Di ba? Pinagpala po talaga yan. Meron tayong 80 pesos, meron po tayo 150 pesos. Ayan. So, hindi lang po dyan natatapos lahat ng ating mga products. Dahil nagkaroon na rin po tayo, nagmamanufacture rin po tayo ng sarili natin mga banana chips. Okay. 200 pesos po yung ganito kalaki. So, meron tayong mga banana chips, may kamote chips, meron din po tayo mga iba't ibang, lalo po ito, ayan, isa rin po sa nakikilala ngayon to. Actually, may pasalubong center na rin po kami sa Bulacan. So, nag-put up na rin po kami, no, tayo ay naghahatid na rin tayo ng mga pasalubong sa iba't ibang mga pasalubong centers. No. So, ever, kung sakali na kayo ko kontakin? Pwede naman. Apo. Actually, dahil nga po naging pasalubong na tayo, so marami na rin po tayong tinutulungan din ng mga kapwa nating mga manufacturers or mga Well, for those who haven't subscribed to my channel yet, meron yung subscribe button. Kindly, subscribe, like, and share. Hit na rin po yung bell button para pa-notify kayo sa mga susunod kong vlog. Mga nagtitinda, yan, yung mga kapwa natin na mga MSMEs kasi under na rin po kami ng DTI for MSMEs. So, micro, small, medium enterprises. Opo. So, kung nag-upisa kayo ng 200 pesos. 2 dekada mula noon, most probably, magkano na yung capital nila? Opo. Financial, saka yung asset. Opo. Actually po, sa ngayon kasi talagang masasabi kong sa more on umano kasi, mas lumalaki, mas marami po talagang gastos na nangyayari. Lalo kami po ay mag-put up na ng aming sariling gawa or FDA, nagpa-process na kami. Dahil hindi naman po biro yung ganung di po ba? So magkano na po yung nila? Hindi ko po masabi dahil opo, dahil hindi na po biro. Ano yung mga pinagdaanan nilang pagsubok nagpasan? At sa pagninegosyo po? Sa pagninegosyo po namin, nag-i-start po kami, lalo na dito, nag-i-start po kami ng mga Mickey. Ito po kasi napapanisan kami ng 200 kilos, 200 kilo. Napapanis po talaga yan. Ano yung ginawa nila para hindi napapapanisan? So, kailangan po kasi, ang natin ito, kailangan tayo madiskarte. Kasi sabi nga po nila, sipag, tiyaga. Diba? Tapos,
kailangan yung sipag at tiyaga mo, hindi pwedeng puro ganun lang. Kailangan madiskarte ka. Pag hindi ka po madiskarte, lahat yan masasayang. So, paano yung pagiging madiskarte? Halimbawa, may napanis. Pag may napanis na ganun, kailangan, saan mo magagamit yun? Kung may mga alaga ka mga hayop, marami rin po akong poultry. So, yung poultry ko naman, yung mga poultry ko, doon ko binibigay yung mga nasisira. Ngayon, ang balik naman sa akin, puro itlog. So, meron din ako business ng mga itlogan. Itlog naman. So, kailangan po kasi madiskarte. Sir, pag sakali na may magninegosyo, katulad ng pag-negosyo niyo, sir, ano yung magpapayo niyo, sir? Ayun nga po, ang mapapayo ko po sa lahat ng ating mga nagsisimula pa lang sa pagnenegosyo, ano po, kasi iba po kasi yung nagsisimula po sa kukunti ang puhunan, doon sa nagnenegosyo marami ng kapital. Hindi po ba? Ang pinagkaiba nga lang po ng dalawa na yun, kapag ka po kasi yung magnenegosyo ka ng maliit ang puhunan mo, lahat ng pagdadaanan mo, lahat yung pagtsatsagaan mo kasi. So lahat yung aaralin mo para hindi ka bumagsak. Hindi ka tulad ng talagang may pera ka. Parang ano lang yan eh, parang go ka lang ng go, hindi mo pag-aaralan basta-basta. So, dapat mag-aral muna. Yes, kailangan may feasibility study rin, sir. Hindi pwedeng yung ano lang. So, yun nga, kailangan may feasibility study ka, tapos tiyaga, sisipagan mo, tiyaga mo, tapos kailangan maging madiskarte ka. At syempre, kailangan may takot ka sa Diyos para alam mo yung ano mo. And then after all, pagka ikaw po masipag, matyaga, tapos madiskarte, kailangan, pag nakamit mo na po lahat yun, tumulong ka naman din doon sa mga tao. Kailangan, kagaya namin na tinulungan kami ng DSWD, ang ginagawa namin, lahat ng mga kasamahan ko sa mga disability, mga disabled, ganyan, kailangan tulungan din natin sila. So, ganun po ang kailangan maging balik ng ating mga anuhin para mas more po kasi tayo natutulungan, mas marami pong balik yan. Sir, further, ano yung plano nyo in the future? Actually, may plano po talaga ako. Kahit po sa interview, kahit po sa mga laking network, ano po. Talagang plano ko po dito, pagkakapoy po ay na FDA na, no, FDA approved, meron po kasi kung mga tinutulungan na may mga disabled na pwedeng pumasok sa amin, kinukuha ko. So, ganun. Yes. Opo, employment. Sir, matanong ko, ilan na empleyado nyo? Actually, may mga kamag-anak po ako. Inuuna ko yung mga kamag-anak ko para, syempre, mas ano, di ba? Mga ilan na po, sir? Mga nasa 5 na po ang mga kamag-anakan namin, tinutulungan, may mga tindera rin po ako, dahil may pasalubong center rin po kasi. Well, maraming pong salamat. Yes po. If ever po, kausapin niyo, imbitahan na bumili sa inyo yung Apo, ayan. Pag may website niyo, sabihin niyo para mailagay. Yes po, ayan. So, inanyayahan ko po kayong lahat na dito po sa negosyo namin, ayan, para magkaroon kayo ng mga idea, pwede kayong kumontak po sa amin. Meron po kami Facebook account sa Lehans Homemade Food Products, saka Lehans Food Products. Dito po kami matatagpuan po talaga sa Bulacan, yan, Tabang Plaridel, Bulacan. Ayan, para po sa ano, meron naman po tayong contact number doon na makikita po natin mga kababayan. Meron naman po tayong pwede naman po. Apo. Sa ating description. Yes po, ayan. At kami naman po ay makikita nyo rin po sa mga malls. May mga lugar din po. May mga ano rin po ako minsan, bazaar sa mga malls, saka po sa Senado, sa Malacanang, saka po sa DSWD. Meron po kami niyan. Okay. Thank you po. Pwede po ba kayong makunan ng Ay, sige po, sir. Po. Sila po talagang tumulong po sa amin yan. Yan. Okay. Dali na pa. Well, ito po si kayo mag-vlog hanggang sa muli po. Paalam po. Ito po yung ating partners and drive. Talaga po na partners and drive. Ayan. Successful po talaga. Ayan. Okay. Hanggang sa muli po. Paalam. Thank you.